ang mga batang ito, Panginoon, ay tulungan mong makatch up nila, Lord God. Ano man yung may hahayag, ano man yung mailalatag sa Jeremiah, Bible study ngayong araw na ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Forgive us our sins. At nawa, Panginoon ko, maging treasure ang bawat word na kanilang marinig sa kanilang puso. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Mag-share lang po tayo ng screen para may nakikita si Kuya Kiel. O si Kuya Kiel lang ang open ang camera eh. O para si Kuya Kiel may nakikita. Ayan, praise the Lord. Diba? Parang may nakikita si Kuya Kiel, hindi siya naiinip. Mainip siya eh. Nawawala po ang aking ano yata. Wait lang po pasok po tayo sa PowerPoint. Siyempre. Ayan. Tulungan niyo po. Isang verse lang po ito pero napakadami nating slides. It's normal lang naman po yun. Pa-open po ako. Tulungan niyo po ako magbukas sa ayan, para full screen. Ayan, Philippians chapter 4, verse 8. So, ayan po, sige po, sa mga nais mag-open, bigyan ko po kayo ng time para may open niyo po dun sa ating pinaka-verse. Ayan, isang verse lang po ito. At I believe, Lord po, ang maghahayag ng kaparaanan para maintindihan po ng bawat isa. Do ito po ay English, isasalin po natin sa Tagalog, lahat ng magiging part ng ating pag-uusapan. So sabi po dito, tayo po ay dumako sa ating verse, Philippians 4, verse 8, sabi, finally, Kuya Ken, pabasa nga po ng ating Kasuyo po pabasa. Nasa screen naman po natin. Ano po yung next word? Paano po yun i-pronounce? Philippians chapter 4, verse 8. Brethren. Finally, brethren. In the A silent R mo na lang, brethren. Okay na yan, ha? Yes, ma'am. Okay. Thank you. Finally, whosoever things are true, whosoever things are honest, whosoever things are just, whosoever things are pure, whosoever things are lovely, whosoever things are of good report. If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Amen po. Amen. Amen. Pray ng Lord. So sabi po sa Tagalog, sa ADB po ito, ang ating balita, sabi, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, okay? Anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, dito po, ang title ng ating pag-uusapan ay it's all about garbage in, garbage out. So, ito po, para siyang first in, first out, ganyan. Di ba? Naririnig natin yan. Pero po dito, garbage in, garbage out. So, sa point na po ito, alam ko, may iniisip po kayo, paano natin maikukonect dun sa title na ito, yung verse na binasa po ni Kuya Ken. Ayan. So tayo po ay tumuloy. Kung titignan po natin, we have two kinds of garbages here. We have the magulong garbage. Ayan, nakikita niyo po sa screen. Mga anak, tingin kayo sa screen, ha? Sinushow ko po para magkaintindihan po tayo. So, dito po, isang magulong garbage yan. Ayan, hindi natin alam, no? Dami. And then, there is another one. Ito yung recyclable garbage at malinis na po. So those are recyclable sa bandang kanan. Gumagalaw po yung cursor ko. Ayan, nakikita po ba natin? At sa kaliwa is yung magulong garbage. So, diretso po tayo. There are two kinds of life we can have. Ito po ay tinutukoy yung garbage. Ito po ang spiritual life. No, ito po yung two kinds of life. At ang worldly life.
No, i-compare po natin, i-connect po natin kasi sabi ng Lord, once na ikaw ay anak na ng Diyos at nakikinig ka sa salita ng Panginoon, dapat may pagbabago. There is a renewal in your life. So dito po sa world life, garbage, kung titignan natin, 'di ba, ang isang basura, no, iba-iba ang meron doon. May nabubulok, may hindi nabubulok, may bakal, 'di ba? May mga ganon, makikita mo different kinds, halos hindi ka maka-step in. 'Di ba? Once na nakakita ka ng basura, sometimes iniiwasan mo pa 'yan kasi alam mo madumi. 'Di ba? Iniiwasan mo kasi alam mo it can cause sickness. 'Di ba? Pwede ka magkasakit sa garbage na ito. So tignan po natin sa buhay natin dito sa mundo. Ayan. 'Di ba? Alam niyo po ba na once na ang hatred, no? Pinulot natin, ang nakikita niyo po sa screen, ito, hatred, anger, stress, anxiety, disappointment, jealousy, unrespectful, at lahat ng mga negative character that we can have in this world. Ito ang mga garbage na sinasabi dito. Ano po? So hatred, no, yung pagkaayaw mo, yung bababawan ko po para sa mga mas mababang age po sa ating mga youth. Ayan, ang hatred parang pagkamuhi, no? Galit ka, anger, galit ka, stress, yung parang hindi ka na mapakali dahil ang dami mong iniisip, anxiety, nagkakaroon ka ng paiba-ibang mood swing, yan, disappointment, no? Na nawawalan ka ng parang motivation, no? Kasi na-disappoint ka. No, jealousy, pagkainggit, unrespectful, nawawalan ka ng paggalang sa ibang tao, doon sa mga tao around us, at sa lahat ng mga character na hindi maganda sa mundong ito. Those are the garbages na pwede nating makuha sa mundong ito. Okay, kung tayo po ay lumalabas ng bahay, bilang kayo po mga youth, mga bata pa, it's easy for everyone, lalo na sa age niyo po to adapt. Napakabilis ninyong makakuha, no? Para kayong mga sa panahon na to yung magnet ba? Alam niyo yung magnet pag nadikit sa bakal talaga namang, 'di ba? Ganon kabilis ang adaptation ng mga bata ngayon. No, lalo na sa mga online games. Ayan, purihin ang Panginoon. No? Nag-uubos tayo ng oras sa mga ganyan. Nag-uubos tayo ng pera sa mga ganyan. Purihin ang Diyos. Tatanggalin niya lahat yan. No? So dito po sa spiritual life, dito pala sa spiritual life, tingnan po natin pinakita ko kanina yung garbage na anggulo. Diba? Yung garbage na anggulo. So, dun pala, sa mga garbages na yon, for example, yung bottle na pinag-inuman mo, di ba? Hindi naman yan i-recycle ng hindi hinuhugasan. Di ba? I-compare po natin. So, yung hatred pala, ayan, yung hatred pala, pwede nating palitan ng love. I-replace natin. Paano po ba nangyayari ito? Sa paulit-ulit, no? Sa paulit-ulit na pagdinig, sa paulit-ulit na Bible study, ayan, yung pagdalo nyo po dito, sa paulit-ulit na pagkikinig sa sinasabi ng ating mga magulang, ating mga auntie, lola, no? Doon sa mga nakakatanda sa atin, lalo na sa pakikinig sa salita ng Lord, napapalitan yung mga garbages na ito na nakukuha natin sa mundo. Amen po. So dito, sabi sa Galatians 5:22, ang isang tunay, ito po mga anak, ang isang tunay, no, na nakikinig sa salita ng Diyos, nagkakaroon po ng pagbabago. Nagkakaroon siya ng pagkakaiba ng ugali, no? Napapalitan yung mga garbages na nakuha natin sa mundo, pag yan once and recycled, di ba? Kasi sa tulong ng Panginoon, kasi wala namang ibang pwedeng magbago sa isang tao kundi ang Lord. So sabi po sa Galatians 5:22, ayan. So sabi po sa Galatians 5:22, babasahin ko po tignan natin kung ito bang mga nakalagay dito sa ating screen ay tunay na fruit of the Holy Spirit. Tignan natin kung ito ba yung mga garbages na i-replace natin. No, ito po yung mga pag na-recycled ka na sa salita ng Lord. No, pag nag-recycle na ang Lord, ito na po ang lalabas sa atin. So sabi po
sa Galatians 5, 22, ito. Wait lang po, nawawala po yung ano ko. Yan, hallelujah. Sabi po dito, Galatians 5:22 to 23, Bible says, but the fruit of the Holy Spirit is love. Kaya pala. Diba? So, ang hatred, pwede palang palitan ng Lord ng love. Just imagine yan ang kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. So, ang joy, diba? Yung palang stress natin at anxiety, yung anger, pwede palang palitan ng joy ng Lord. Pwede po. Diba? Kung tayo ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos, pwedeng ma-recycle lahat ng ugali na meron tayo, even yung buong pagkatao natin. So, meron din palang sabi dito, peace. So ibig sabihin, balikan po natin yung stress, yung anxiety, once na tayo po ay nagbabasa sa salita ng Lord, magkakaroon tayo ng peace. Diba? How great is our God? Kaya niyang palitan yung mga garbages na pinulot natin sa labas sa panibago at maganda, malinis na garbage kung tayo ay i-allow natin ng Panginoon sa ating buhay. So ito po, disappointment, yung mga disappointment natin, pwede palang maging kindness yan kapag ginamit po natin ito bilang motivation. Di ba na-disappoint ka? Example, na-disappoint ka. For example, may inihingi ka sa magulang mo. Hindi niya kaya. Na-disappoint ka ngayon. No? Ang gawin natin, imbis na ma-disappoint tayo, sabi ng Lord, i-respect natin yung magulang, yung mga magulang. So, anong gagawin? Instead of murmuring, diba? Instead of claiming everything, bakit hindi natin gamiting motivation yung hindi kayang gawin ng ating magulang? Tayo ang magsikap, At pagdating ng panahon, yung hindi kayang ibigay ng magulang natin, kaya nating bilhin para sa sarili natin at the same time, kaya din natin suportahan yung mga magulang natin pagdating ng panahon. Yung mga disappointments natin, gamitin natin inspiration, Magkaroon tayo ng patience, magkaroon tayo ng kindness, 'di ba? Goodness. 'Di ba? Makikita po natin 'yan, yung pagbabago, little by little tutulungan tayo ng Panginoon. Ano po, yung mga dating ikaw, itapon mo na 'yun, bagay 'yun sa garbage bin. 'Di ba? Yung mga dating ugali, papalitan niya ng Panginoon. 'Di ba? Sabi nga sa Galatians 5, magkakaroon ng fruit of the Holy Spirit. I-compare po natin. Sabi dito, yung mga jealousy at saka unrespectful, papalitan ng gentleness at saka self-control ng Panginoon. Kasi yung pagiging unrespectful po, hindi lang naman natin yan nakikita kasi binastos mo yung ibang tao. Nakikita din po ito sa mga bagay na hindi natin kayang mag-antay. For example, may mga bagay na hinihingi nga tayo sa ating magulang dahil gusto mo na, gusto mo na itong bagay na to, nagmamadali ka. Nawawalan ka na ng respect even sa magulang. Kasi nga yung pangungulit mo, yung pagsasabi mo ng kasi kailangan ko na, kasi gusto ko na. 'Di ba? Anong magagawa ng isang magulang kung ito lang talaga ang kaya niya? For example, nagpapabili ka ng iPhone 15. Paano kung iPhone 7 lang ang kaya? Hindi ba pwedeng yun lang muna, yung kaya muna ng magulang, and then, antay lang tayo para yung gusto natin ang makuha natin. Kasi alam naman po namin na bilang magulang, gusto namin lahat ibigay sa inyo. Pero may limitasyon po kasi ang lahat. Even sa finance, even sa mga bagay na kaya namin ibigay, may limitasyon po ang lahat. Kaya nga andyan ang Lord Kasi, as we always say, God will provide. Palaging ang Diyos ang magbibigay ng tamang panahon para makuha po natin lahat ng bagay na ito. So sabi po sa Kawikaan 4:1 to 25, hindi na po natin babasahin ng buo, pero babasahin ko po yung unang verse. Ito po ay patungkol, ito po.
Sabi po sa Proverbs, wait lang, hanapin ko po yung kopya ko po eh. Sabi po sa Proverbs 4, meron po bang gustong tumulong? Proverbs 4, 1 to 25. Ayan. Sabi po sa first verse. Ayan. Number 1. Listen, my son. Sabi niya, no? Listen, my son. To father's instruction, pay attention and gain understanding. I give you sound learning, so do not forsake my teaching. So ito po ay patungkol sa pagtuturo, no? Ang gusto ng Lord, pagyamanin mo yung kanyang mga salita. Kasi dito ka mare-renew. No, dito tayo mare-renew. Kung tunay tayo nakikinig at nag-o-obey sa salita ng Lord, dito po tayo magkaka-renew kung dating matigas tayong ulo, no, nawawala po lahat ng tigas ng ulo natin. So dito po nakikita nyo, no, reduce, sabi niya, reuse, okay, recycle. So paano po natin i-connect ulit ang mga bagay na ito? Sabi ng Lord, reduce. O, diba? Sabi po sa Galatians 5:26, ayan. Kuya Kiel? Si Kuya Kiel lang po kasi ang ma-energy eh. Si Kuya Kiel na lang magbabasa. Amen Kuya po. Kiel, nasa script po. Ayan, salamat. Galatians 5:26. 26. Let us not become conceited, provoking one another, even. I don't know how to say that word. Envying, Envying anak. Envying. And one vain. another. Amen po. O, di ba? Sabi niya, reduce. Ano ba pong ibig sabihin ng reduce? Bawasan. So sabi ng Lord sa Tagalog, huwag tayong maging mapagmataas, huwag nating galitin ang ating kapwa at iwasan ang inggitan. Di ba? Huwag. Iwasan. Ibig sabihin, ayaw ng Panginoon ng mga ugaling ito. So we have to reduce those kinds of character na meron po tayo. No? Hindi lang naman itong mga character na to, bawasan din natin yung mga bagay na hindi maganda pagka sa mga gawa natin, no? Yung pangungulit sa magulang, paghihingi ng pera ng sobra-sobra, di ba? Pag-aas ng bagay na alam naman natin sa panahon na to, mahirap pa niyang ibigay. Huwag natin kulitin yung magulang natin kasi bilang mga anak, hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Everyday, sa trabaho, sa mga taong nakakausap, sa mga problema, no? Kailangan magkaroon tayo ng understanding, no? Magkaroon tayo ng consideration, no? Bilang mga anak tayo, syempre, pareho lang din yan sa Lord. Bilang tayo ay anak ng Diyos, no? Ang Lord, ang dami niyang sinasabing pagtuturo sa atin, no? Ang dami niyang sinasabing pagtutuwid sa atin at hihingi ng Panginoon tulad ng isang magulang natin biological, no? Na magkaroon tayo ng pagbabawas naman sa mga ugaling ganito dahil mapapahamak talaga tayo, no? Kapapahamak talaga natin yung mga bagay na ganito. So anong gusto ng Lord? Reduce those bad characters, not so good characters. Ano po, palitan natin, no? Kasi ipapalitan yan ng Lord. Tanggalin na natin yung mga ugali. Ugali po na hindi nagbibigay smile sa Lord at sa magulang natin. Ano po, sabi po sa Rius, sa Romans 12:10-12. Ayan, Romans 10:12. Kuya Kiel. Romans Ako 10. naman. Ayan. Ay, Yan sige, sa ate. Angel. Sorry naman. Ate Hindi mo Angel, naman ako sige po. tinatawag eh. Sorry. Andiyan pala si Romans Ate Akal. 12. Romans chapter 12, verse 10 to 11. Be kindly affectionate to one another with brotherly love and honor, giving preference to one another. 11. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. 12. Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Amen po. Amen. Maraming salamat. Ate Shelo, ayan. Sorry naman. Sabi po sa Romans 12:10-12, basahin ko po sa Tagalog. Sabi niya, mga anak, maging mapagmahal sa isa't isa.
bilang tunay na magkakapatid. So ito po ha, kung dati, sabi nga, basura ang lahat ng kinukuha mo. So after mo mag-reduce, no, gamitin mo naman ang buhay mo. Reuse your life. In other term, ang sabi ng Panginoon, maging mapagmahal sa isa't isa bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang inyong kapwa ng higit pa sa pagpapahalagan nila sa inyong mga sarili. Magpakasipag kayo at kaloob ay lalo pang pag-alabin sa paglilingkod sa Panginoon. Magalak kayo sa pag-asa, maging matiisin at pagdurusa at maging matiyaga sa pananalig. So yung buhay po natin, no? 'Di ba binawasan na natin, nag-reduce na tayo. So gamitin naman natin ngayon para magmahal ng iba, no? Iparamdam natin sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak natin na we love them no matter what they the character they have, no? Kahit na ang hirap nilang, even though it's hard to get along with them, no? Kailangan, we have to be flexible. In different kinds of people that we will encounter in this world, no, kailangan maging flexible po tayo. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Di ba? Second great commandment po yan. Love one another as you love yourself. Di ba? Laging sinasabi ng Panginoon, love one another as you love yourself and as I love you. So gusto ng Panginoon maging Christ-like tayo, kaya reuse yourself, no? Kung dati useless ka, ngayon, i-reuse ka ng Panginoon para ipakita mo na may natututunan ka sa pakikinig sa salita ng Lord, na may nagbabago sa'yo. Ipakita natin na merong mga bagay na tinanggal ang Panginoon, and then, we are using our life, no? To glory our Lord, to glorify His name. To glory to God. No, nagkakaroon tayo ng pagbabago. So sabi po, sa recycle naman, sa Ephesians 4:24-26. Ayan, Ate Cielo. Ephesians 4:24-26. Amen po. Ephesians chapter 4:24-26. And to put your on the new self created to be like God in through righteousness and holiness. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor. For we are all members of one body. In your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat, ate. Sabi sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog kasi sila ate lang naman ng maano sa English yung mga bata dyan. Nakinig po tayo. Sabi sa Ephesians 4:26, sabi niya, at isuot ninyo ang bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at totoong kabanalan. Diba? Isuot ninyo ang bagong pagkatao. Ibig sabihin, no? Kalimutan na natin yung mga basura na kinuha natin sa labas kasi pinalitan na yan ng Lord. So maging bagong Daisy ka na, maging bagong Cielo ka na, maging bagong Kiel ka na, bagong Franz, bagong Ate Shai, sino pa yung andito, 'di ba? Bagong pamilya natin ang andito, purihin ng Panginoon, 'di ba? Maging bago na, baguhin na natin lahat ng bagay, no? Na tinapon na hindi kalugod-lugod sa mata ng Lord. So sabi niya, kaya nga, sa paghubad din nyo ng kasinungalingan ay magsalita ng katotohanan ang bawat isa sa kanyang kapwa sapagkat tayo ay bahagi ng bawat isa. Di ba? So laging sinasabi ng Panginoon, lagi nating itapon yung lumang pagkatao kasi doon maraming kasalanan yun eh. No, marami tayong ginawang hindi tama doon kaya ayaw na ng Lord sa pagkatao na yun. No? Ang gusto ng Panginoon, bagong tayo na. No, bagong pagkatao, kung ano yung mga itinuturo niya, itapon na natin yung mga pinulot natin dati na napakadali nating na-absorb. No? Kasi papalitan lahat yan ng Panginoon. So sa 5 pointers po, patapos na tayo dito. So meron po tayong 5 pointers to meditate. Number 1, garbage should be put in a garbage bin and not in our house. No? Once na may narinig kayo sa labas, for example, merong mga nagmumura, I'm sorry for the word, no? May mga nagmumura sa labas, may mga nagsasabi ng mga bad words, do not. Ayan, do not. Do not imitate those words. No? Huwag natin kopyahin. Hayaan nyo lang, sila yun. No? Babaguhin sila ng Panginoon in Jesus' name.
No, lalo na yung pagmumura. Do not. Okay? Wag nating maririnig sa bibig nyo yan kasi once na nagmura ka, sige, point sa Lord yun, papaluin ka niya someday. No? Lahat ng lalabas sa bibig natin. At saka wag ka magdadala ng basura sa bahay kasi babaho yung bahay. No? Dito sa world life, no? Babaho yung bahay natin. Bakit? Mag-hoard ba tayo ng mga basura? Diba? Hindi tayo nag-hoard ng mga basura. Ang hinuhoard natin is pagmamahal ng Lord. Mga kaluluwa ang hinuhoard natin. Hindi tayo nag-hoard ng basura. Okay po? Sa number 2 tayo. Ayan. Asan si Kuya Kiel? Ay, si JC anak, gusto mo magbasa? Anak. Si Kuya Franz. Hindi kasi sila nagsasalita. Kuya Franz, pabasa anak yung number 2. Wait lang po. Ayan. Sa ating screen. Sa ating screen, Kuya. Nasa screen yan. Okay po. Take only the positive, godly things and thoughts to avoid failure. Amen. Purihin ng Lord. No, kasi wala namang nagkakamali sa salita ng Diyos. Never nagkakamali ang Panginoon. No? Yung mga batang halimbawa nakikita nyo na nade-drain, halimbawa nakikita nyo na they always said, ano ba yan? Di ba nakikita nyo na laging naka-down yung mga shoulder, no? Imbis na tayo ay gumaya sa kanila at ma-down din tayo at magkaroon tayo ng negativity sa self natin, why don't we encourage them? No, mag-join sa Bible study na ito. And then they will feel the joy that we feel in our heart. No? Let us share to them how God give us the strength. No, kahit na even though ang exam ang hirap, no, we still hanging on kasi alam natin na may gagawin ng Panginoon. So ito po kung gusto mo ng success, always take the positive side at saka ang godly things ang ating itik. Huwag tayong kukuha ng mga negativity kasi nakakapagod po yan. So sa number 3, Daisy, makakabasa ka anak? Alam ko nakakabasa na tong anak ko eh. Baka, para naman maano yung boses. O kaya si kuya, magbasa naman kayo. Uy, mag-participate kayo. Kuya, magbasa ka anak. Ayan. Close cam naman eh. Sige na. Pakibasa yung number 3. Unmute kayo. Dali na. Pakibasa yung number 3. Huwag kayong mahiya. Mabait yung... Nahiya kasi. Ako po mama. Sige anak, dali. Ikaw JC. Number 3 anak. Sige na. Ayan, nasa screen. Basahin mo anak. Patapos po tayo. Lang yan. That give weight and burdens in your life and all garbage that gives a mess to us. Amen. Purihin ang Panginoon. Di ba? Ilabas mo na. Itapon mo na. Di ba? Kasi yung mga garbages na kinukuha natin lalo na galing sa mundo, minsan, ang bigat sa katawan kasi ang dami nating iniisip. Kasi sabi ng Lord, ibigay mo lahat sa akin pero ayaw naman natin. Diba? Paano tayo magtatagumpay? Paano gagaan ang buhay natin kung patuloy tayo nag-hoard ng basura? No? Diba? Sa Amerika, uso yan. Nag-hoard ng basura. Madami. Diba? Madaming tao nag-hoard ng basura dyan sa Amerika. Magugulat ka na lang. Puno na yung bahay nila. Kapag hoard nila ng mga... Diba? Makikita mo, wala nang dadaanan yung tao. Diba? So, anong use ng mga inipon natin yon kung hindi naman sila, diba, word of God, kung hindi naman sila mga positive thoughts, diba, anong use nun sa buhay natin? So, they are useless. So, ang gagawin natin, let us flush out all the things that give weight and burdens in your life and all garbages that give mess to us. So, purihin ang Panginoon. Diba? Kasi once na we obey, we learn, at saka we always listen into the Word of God. Lahat ng ito, madali na lang para sa atin. No, once we obey the Word of God, it's easy for us. To become always positive, to encourage others. Because we feel that God
changes us already. No, nakikita yung development, yung progress. No, masasabi natin sa iba, no, why don't you try to listen, no, to study also. Kung paano mo kung nakikita the way you see me striving harder, no, kahit na alam ko na it's to parang ang hirap mong isipin, no, nakakaya mo yung mga bagay na alam mong na mahihirapan ka pero nakakaya mo siya kasi andyan ang Lord. No, ang sarap kayang makita na yung mga anak namin is laging sinasabi, si Lord ang bahala sa amin. No, alam niyo po ba, mga kids, it's an honor for us, no, na pag lumalabas lagi sa bibig ninyo is for the glory of God, by the grace of God, God will provide. Every time na lalabas kayo ng bahay, dala niyo ang Lord. No, lagi kayong mabait. Ay, praise the Lord. Kaming mga magulang praise the Lord talaga. Kasi napakabuti ng Panginoon. So number 4, ayan. Pabasa po again. Ayan, si Kuya Kiel. Iikot na naman tayo. 5 pointers of the meditates. 4. Do not pick up garbage or wrongdoing from others and focus on the way to reach your goal. Amen. Diba? Kung tayo po ay andito na, mga anak, no? Katulad lang ng isang race. Let's say, you are in a sport. No? Nakita mo na ang layo ng tatakbuhin mo. So, sabi mo, it's too hard for you to finish the race kasi ang layo. 'Di ba? Sinasabi mo, I cannot. Parang ang nahihirapan ka. No? Kung ang focus mo is a distraction, madidistract ka talaga. Pero kung ang focus mo, tulad ng sabi ng Panginoon, makinig ka sa mga salita ko, no? There is a victory. Maniwala po kayo. No, palagi nating isipin, hindi lang naman natin ginagawa ito. Hindi lang naman natin ginagawa ito para sa sarili natin, of course, para sa Lord na nagtuturo sa atin. Ipakita naman natin na may nagagawa ang Panginoon sa ating buhay, na may naituturo siyang maayos, na nababago niya tayo. Do not focus on the distraction. Always focus on your goal. Yun ay to glorify, no? To glorify the Lord. Kasi ang pinaka magbe-benefit naman po dito is tayo. Palagi po nating iisipin na ang salvation, no, pag tayo po ay namatay, individual yan, ikaw mag-isa. Ayan, ikaw, dala mo ang sarili mo, ikaw lang, ang kaluluwa mo, ikaw lang din. Kasi kung ako, masasave ako, hindi ko pwedeng sabihin na, Lord, isave mo si JC, share kami sa salvation ko. Hindi po pwede yon. Salvation po is individual. So kung ano ang goal mo, no, kung ang goal mo is magkaroon ng everlasting life, you have to focus to the Word of God. Hindi dun sa distraction na nakikita mo. No, kung alam mo na ang mga technique na tinuro sa iyo, no, kung alam mo yung mga katuruan na itinuro sa iyo ng Lord at 'yon ang mineditate mo, no, there is a victory. So wag tayo doon sa mga nakagawian na hindi nakakatulong sa ating buhay. No, kasi hindi na kailangan 'yan. Pagharap natin sa Panginoon, hindi niya 'yan itatanong. Ang sasabihin niya lang, doon ka sa baba, doon ka sa ground floor, doon ka sa B1. Hindi ka pwede dito sa 'di ba, sa rooftop. Hindi ka kabilang sa rooftop, doon ka sa B1. Doon ka, mag-isa ka doon, madilim doon. Sige, isasako niya kayo doon. Papatay yung ilaw. Madilim doon eh. So, number 5. Yan, si Ate Cielo. Ate Cielo. Amen po. Let the Lord clean the garbage in our life, in our heart and mind, and replace it for a new godly life. Amen. Diba? Hayaan mo na ang Lord ang tumulong sa'yo. Kasi kung ako, hindi po namin kayo matutulungan dun sa salvation. 'Di ba? Kung ayaw niyong ipa-wipe out sa Lord lahat ng meron na basura diyan sa puso ninyo, ay hindi rin po kami makakatulong. So what are we going to do is, 'di ba, meditate, no, sa salita ng Diyos.
maging mabuting tao kasi sabi ng Panginoon, maging mabuti tayo, maging mapagmahal tayo, no? I-replace natin lahat ng bad garbages ng good and godly, no? Na galing sa Panginoon. Magpa-recycle na tayo, no? Huwag na tayo doon sa dating tayo. Sa old version of yourself, always stay and always develop, have progress to the new version of yourself. Wag na nating babalikan yung dati. Kasi anak na tayo ng Lord. Hindi na tayo anak ni Satan. Anak ni Satan, yung mga gumagawa ng hindi tama. Sige, tatay niya si Satan, hindi si Lord. Pagka nagsasalita tayo ng hindi tama, tatay mo si Satan, hindi mo tatay si Lord. Maniwala ka. No, kapag nagkakaroon tayo ng intention na hindi maganda sa ibang tao, ay, tatay mo si Satan, hindi mo tatay si Lord. Kapag nalululong tayo sa online games, ay, tatang mo si Satan, hindi mo tatay si Lord. Lahat ng bagay may limitasyon. Kaya pag napupuyat ka, yan, sige. Sabi ng Lord, pag natutulog ka daw ng more than 10 p.m., no? Tapos nagigising ka daw ng alas 10 ng umaga kasi puyat ka, natulog ka alas 3 ng madaling araw. Ay, tatay mo si Satan, hindi mo tatay si Lord. Kasi ayaw mo makinig eh. Wala kang disiplina sa sarili mo. Gusto mo nagpupuyat. Alam niyo po ba na ang puyat is pwedeng makakos ng brain aneurysm sa tao? Because of the puyat na yan. Kaya mag-ingat po tayo kasi wala tayong pera. Wala tayong pang-sustain. Kung sa age niyo na po yan ay magkakasakit kayo. No, kalooban pa ng Diyos, kung pagbibigyan niya yung kagustuhan bilang isang magulang, doon sa prayer natin, kalooban pa po ng Lord yan. Kasi kahit ihingin namin ang ihingi sa Lord na pagalingin mo sa Lord, kung kalooban ng Lord is ganito, wala tayong magagawa. Kaya mas maganda pag ingatan yung sarili, magkaroon ng disiplina. I-replace na natin doon sa salita ng Panginoon na mas nakakabuti sa ating buhay. Ayan. So para po sa ating conclusion, doon pa rin po ako sa Ephesians 4:24-26. No? Kuya Ken? Ephesians 4:24-26, New International Version, 24, and to put on new self, create to be like God in true righteousness and holiness. 25. Therefore, each of you must put off falsehood and speak truthfully to your neighbor, for we are all members of the body. 26. In our anger, do not sin. Do not let the sun go down while you're still angry. Amen. No, narinig po natin ang ating application. Palagi tayong manatili dun sa bagong. Let us always wear the smile, no? The kindness, the goodness, like the Galatians 5, no? All fruit of the Holy Spirit, no, can help us to renew our life. Let us always listen to our parents' advice. No, lagi tayong makinig sa sinasabi ng magulang natin, no, yung mga advice ng mga tita natin kasi I believe hindi naman nila tayo ilalagay doon sa place na magkakaroon ng danger para sa buhay natin. Kaya purihin ang Panginoon, mapalad po yung mga bata. Actually, mapalad po kayo dahil at your young age, you already known about the Lord. Kasi po kami, kailan lang kami nakakilala? We are already 35 years old. No? Nasayang namin yung 30 years na nilakad namin dito sa mundo ng walang kabuluhan. Kaya kayo po, mapalad kayo kasi ang aga niyong nakilala ang Panginoon. Ang aga niyong pwedeng i-recycle ng Panginoon dun sa dating basura na buhay ninyo. Kami po, pero nagpapasalamat kami kasi sa mid-age namin, nakilala namin ang Panginoon. Kaya purihin ng Diyos, maraming salamat. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat po sa salita, sa paghahayag, Panginoon, na iginawad mo. Salamat sa paggamit sa aking buhay, Panginoon, upang maihayag ang mensahe, Lord God, na iyong ibinaba sa oras na ito. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi mo ito binigay nang wala kang nais baguhin sa aming buhay. Salamat, Lord, sa pagre-renew mo, sa paghuhugas mo, Panginoon, at pagre-recycle mo ng buhay na meron kami na dating basura at ngayon ay ginawa mong kapaki-pakinabang. Maraming salamat, Lord, na ang mga batang ito ay gamitin mo mightily sa iyong ubasan sa tamang panahon at naniniwala kami, Panginoon, na may purpose ang bawat isa na narito. Kaya mo sila din na narito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. This is our prayer. In Jesus' name we pray.
Amen and amen. Amen po. Maraming salamat mga kuya ate sa mga nagbasa. Ayan, salamat po sa mensahe. Purihin ang Lord.